Undersecretary Claire Castro na patuloy ang pag-usisa ng Regional Project Monitoring Committees o RPMC. Tumutulong din dito ang Department of Economy, Planning and Development. Hindi kaya't din ni PBBM ang publiko na mag-report ng mga palpak na flood control project. Magre-report ka ng palpak kay Bongbong. Para kang humingi ng pamasahe sa walang pera. Para kang nag-utos na para kang nag-utos na bumili ng bigas sa kabilang ibayo yung bulag. Para kang nag-utos na umakyat sa ng puno yung walang kamay. Alam mo, tang-ina niyan. Magsusumbong ka ng katiwalaan kay Bongbong. Si Bongbong ngayon ng numero unong tiwali. Meron ngang liability at estate tax na bilyon-bilyon yung halaga. Hindi nga niya na mabayar-bayaran hanggang ngayon eh. Sobrang kawatan ng mga yan eh. Mahihiya na si Lupin III sa kanila eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Oy, magandang araw mga bossing. Eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na walang basihan, ang vlogger na hindi under oath, at ang vlogger na walang alam kundi kabalbalan na Boss D. Another day, another uratan session again with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, at balumbalunan, puso at kaluluwa ng lahat ng mga salot, lahat ng mga switik, putok sa buho, lahat ng mga pinaglihi sa surot, mga sindikato at magnanakaw, mandarambong, adik, mambubudol, mang-uumit, walang silbi sa bayan, nagpapalaki lang ng betlog, bumubutas ng upuan diyan sa kanilang mga opisina, sa gobyerno, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Oh, na-miss nyo ba ako? Oo, pasensya na ha. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Oo, malapit na tayo umuwi ng Pilipinas, palakpakan. Malapit na tayong bumalik sa ating lupang sinilangan. Oo, at tayo na naman ay mabubwisit. Tayo na naman ay mabubwisit sa ating masasaksihan. Dahil syempre, saan-saan ba ako nagpunta rito sa Europa? Ako ay nagpunta sa Amsterdam. Nagpunta ako ng Paris. Nagpunta ako ng Belgium. Nagpunta ako ng Germany. Nagpunta ako ng Switzerland. Tapos nagpunta kami ng Espanya, sa Madrid. Ngayon, nandito tayo sa Barcelona. At alam nyo ba na napakagaganda ng kanilang mga trend dito, napakagaganda ng kanilang mga airport. Kaganda. Promise, nakakaingit. Every time that we travel, talagang tayo ay naiinggit. At hindi tayo naiinggit in a sense na, ay, dito na lang ako titira. Sa totoo lang, kaya ko namang magtumira na sa ibang bansa. Dahil yung natin, mga bossing, yung trabaho naman natin, pwede naman yan remote. So, alam mo yun, pwede na sana tayong sa ibang bansa. Pero alam mo, kahit na gaano kaganda sa ibang bansa, hindi ko pa rin pagpapalit ang bayan kong sinilangan.
Ang Pilipinas kong mahal. Dahil sabi ko nga sa inyo, kung ang Banateros lang naman, sa biyaya ng Panginoon at sa tulong ni Pastor, ay ang mga Banateros ay hindi naman na naghihirap sa buhay. Kumbaga, kaya naman na. Nakakalawag-lawag na. Bakit napaka-reklamador nyo pa? Hindi naman tayo nagre-reklamo para sa sarili natin eh. Dahil kung para lang sa sarili natin, kaya nating iraos. Kaya nating kumain ng masarap, kaya nating magbiyahe abroad, kaya nating mamasyal-masyal, kaya nating bumili ng mga bagay-bagay kahit papaano, hindi man kasing mahal ng mga bagay-bagay na nabibili ng mga taga-gobyerno natin na dapat namumuhay ng payak. Dapat namumuhay ng payak at namumuhay ng na malayo sa karangyaan, pero ginagawa pa rin, hindi ba? Kumbaga, kahit papaano, hindi na tayo nasa laylayan. Lumevel up na tayong konti, laylayan tapos tayo na, ganun. Kahit papaano, ang ibig ko sabihin, nakakaluwag-luwag naman tayo, afford naman natin yung mga bagay-bagay. We can have things na hindi ma-afford nung mga talagang mahirap. Daming mahirap nun ng mga Pilipino. I mean, konti, nakaraos, kumbaga sa minimum wage. Minimum wage, nakalagpas lang tayo mga 50 pesos, ganon. Kumbaga medyo umangat-angat lang ng konti. Kumbaga, pero gustong-gusto pa rin natin dito sa bayang Pilipinas. Even, alam nyo, mas lalo ko pang minahal ang bayan kong Pilipinas eh. Mas lalo ko pang minahal ang bayan kong Pilipinas dahil sa napakagandang mga experiences ko dito at napakalulupit ng mga taong nakilala ko dito sa biyahe natin na ito. Salamat kay Pastor Apollo Kibuloy dahil binigyan niya tayo ng opportunity to magpunta sa iba't ibang lugar dito sa Europe at ma-meet ang mga Banateros, ma-meet ang mga DDS at syempre ma-meet yung mga kapatid natin sa KOJC. Pero nung na-meet ko itong mga kababayan natin dito sa Europe, talagang mas lalo kong minahal ang bayang kong Pilipinas. Bakit? Kasi sila ganun din eh. Ang ganda na ng buhay nila dito. Ang ganda ng airport, ganda ng transportasyon, malamig. Actually, malamig sa buong Europe. Ngayon, malamig na. Dito lang talaga sa Spain, ewan ko. Masasama rin siguro ugali ng mga tao rito. Ang init talaga dito, as in. Sobra init. Kaya lang yung init dito, hindi katulad ng init sa Pilipinas. Nakita nyo yung mga tan lines ko. Yung mga tan lines ko, nakita nyo. Sobrang init dito. Pero yung init dito kahit papaano, kapag hindi nakakainis. Yung init sa Pilipinas, parang gusto mong sapakin yung kapitbahay mo eh. Dito sa Spain, mainit, pero pag nasa lilim ka, hindi ka papawisan. Sa atin, putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, naliligo ka pa lang, pinapawisan ka na. Pero dito sa Spain, kapag lumilim ka na, hindi ka papawisan. Kaya maganda pa rin dito. Pero going back, napakaganda ng buhay ng mga kababayan nating Pilipino dito. Yung mga, alam nyo dito sa Europe, sobrang taas ng pagtingin nila at pagrespeto nila sa karapatang pangtao. Kapag ikaw nagpunta ka dito sa Europe, anywhere in Europe, wala kang papeles, hindi ka nila papalayasin, hindi ka nila i-deport, hindi ka nila pauwiin. Pababayaan ka nila magstay kahit saan. Halimbawa, pumunta ka ng Netherlands tapos ayaw mo nang biglang umuwi. Pwede ka na doon. Hindi ka nga lang makakakuha ng mga driver's license, hindi ka makakakuha ng mga work permit, pero pwede ka pa rin magtrabaho. Yun nga lang, talagang cash lang ang ibabayad sa'yo. Ngayon, mga bossing, yung gobyerno na hindi masyadong mahigpit. Hindi katulad ngayon sa Amerika. Sa Amerika ngayon, kailangan mong para kang tinutugis. Ganun kahirap sa Amerika ngayon, para kang tinutugis. Pagka TNT ka ngayon, sabi nga nung ambassador natin doon na Gunggong, pinsan nito ni Romualdez, lahat ng mga Pilipino, ng mga undocumented, unahan nyo na. Kung ako sa inyo, lumayas na kayo ngayon pa lang.
Talagang walang pagmamahal sa mga Pilipino, mga putang ina no? Pinapalayas na lang yung mga Pilipino basta-basta. Hindi man lang makipag-negotiate or tumulong man lang, makipag-negotiate sana sa gobyerno ng Amerika na, Sir, di ba we are your little brown brothers. Marami rin naman kayong pabor na nakuha sa amin. Kita nyo nga, ginawa nyo nang aso yung presidente namin. O baka naman pwede sir, di nyo nga binigyan ng binigyan nyo na nga kami ng tariff discount na 1%, pero itinaas nyo naman from 17% to 19%. Oo, so binigyan yun na nga lang yung binigay nyo sa amin. Baka naman pwede ito mga kababayan ko. Oo, kasi syempre pag umuwi ng Pilipinas siya, kahirap ng buhay ron, kawawa naman. Nakakatulong naman yung mga yan sa'yo dito. Di naman mga adik yan, di naman katulad yan ng presidente ng Pilipinas na tatanga-tanga. Maayos naman yung mga yan. Baka naman, walang ganun. Pinabayaan na lang niya, sige, putang ina, huliin yung mga kababayan ko. Bahala sa buhay nila. Oo, nag-TNT sila dito eh. Ngayon, may crackdown sa TNT ang mga Amerikano. O ayun, pinababayaan nila yung mga Pilipino, mahuli ron. Hindi ko naman kinukonsente, pero kababayan mo pa rin yan. I mean, kesa itaboy mo, gumawa ka muna ng paraan kung paano mo ma-solve yung problema nila. Oh, ganun sa Amerika. Tsaka may bagong rule sa Amerika ngayon ha. Kung ikaw ay naka-tourist visa, parang gusto nilang ipatupad na ikaw ay magbabayad ng $9,000 $9,000 as bond, as your visa and your travel bond. So kung halimbawa may 1 milyon ka, punta ka ng Amerika, o yung 900,000 ipopondo mo sa kanila, 100,000 na lang yung gagastusin mo. Ibig sabihin, pagkakasya mo ng 100,000 sa stay mo sa Amerika. Ngayon, kapag ka ikaw ay nag-violate, ikaw, let's say for example, nag-TNT ka doon. Yung gobyerno, kukunin ngayon yung pera mong $9,000 US. Kumita pa yung Amerika sa katarantaduhan mo. Ganon yung style nila ngayon. So mahirap ngayon magbiyahe pa Amerika, lalo na kung wala kang pera, katulad ni Boss Dada. Pero katulad ni Banat Bay, panis yan. Baka mag-iwan pa yan, $18,000 eh. So ganun ngayon kahirap, kahigpit sa Amerika. Pero dito sa Europe, mga bossing, sobrang luwag. Marami tayong mga nakakapanayam na mga Duterte supporters sa dito sa Europe na mga undocumented. Some of them nakapangasawa naman ng mga locals, nakapangasawa ng Dutch, nakapangasawa ng German, nakapangasawa ng Spanish, nakapangasawa ng Swiso. So sila, sinuwerte talaga sila sa buhay. Pero yung ibang mga kababayan natin na mga undocumented, hindi pa rin sila minamalas. Kasi dito sa Switzerland, kapag ka 10 years ka na nasa Switzerland, tapos hindi ka na umuwi, nag-TNT ka na doon. So pag 10 years ka na, bibigyan ka na nila ng PR or permanent residency. Ganun. Sa Espanya naman, kung ikaw ay Pilipino, pwede ka actually mag-apply ng dual citizenship or ng Spanish passport. Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang sa kanilang embahada, tapos sa opisina ng foreign affairs nila, tapos mag-a-apply ka, and then hindi ka na uuwi ng 2 taon, 2 taon lang. Hindi ka uuwi ng 2 taon, tapos yun na, mapoproseso na yung yung iyong papeles. Sa Italy, sa ibang part ng Europe, marami ring mga Pilipino na nag-tour lang, tapos may mga kamag-anak sila sa mga bansa na yan, tapos hindi na sila umuwi. Wala silang dokumento. Pero dito nga sa Europe, dahil masyadong priority ang human rights, hindi nila pinauuwi or di nila dinideport. Pinababayaan lang nila na magstay. Kung gusto nyong kumita ng pera, karapatan yan. Hindi nga lang kayo makakapasok doon sa mga trabaho na may kontrata. Ikaw ay makakapasok lang sa mga sideline. Mag-ipon ka na ng maraming sideline para marami ka rin kita. Pero alam mo, gawain daw yan ng mga ng mga Pakistani. Tsaka mga Indiano. Mga pinsan nila Jano Gibbs.
Oh, yung mga Indiano, oh, ganon. Ang style daw nila, dahil mga IT expert din yung iba dyan, gumagawa sila ng mga fake IDs and then nag-a-apply sila ng mga driver's license, tapos nag-ano sila dito, yung mga Uber Eats, ganyan, Uber, or yung mga food delivery, o para yun ang at alam nyo ba, kumikita sila ng 3,000 euros a month. Laki nun. Pwede na yun para makabuhay ng mabuhay mo yung sarili mo dito sa Europe. Siyempre taas din ang cost of living at saka kahit papaano makapagpadala ka sa Pilipinas. Pero ganun doon dito sa ibang bansa, napakaganda. Pero yung mga Pilipino, bagamat napakaganda na ng kanilang buhay, ay hindi pa rin nila nakakalimutan ng kanilang bayang sinilangan, na kahit na wala naman silang plano pa sa ngayon na magsibalik at umuwi ng Pilipinas dahil visit daw sila sa administrasyon. If you ask all of them, they all want to retire in the Philippines. So, meeting these people na very optimistic, na sinasabi nila na may pag-asa pa, mga Duterte lang ang makakasalba ng Pilipinas at uwi lang kami pag Duterte na ulit yung presidente. And hanggang ngayon naka-boycott pa din sila. Marami pa rin daw sa kanilang mga hasahanay nila ang hindi pa rin daw nagre-remit ng mga remittance nila. Di ba merong boycott noon na zero remittance? Kasi ninanakaw lang daw yung pera ng gobyerno. O ganun yun. Oo, so kahit na ganun ang kagandahan dito sa Europe, talagang kanila, yung Pilipinas, bayang Pilipinas, mahal nila. At talagang tinatangkilik nila tayo. Kanina nga nagwo-workout ako dyan sa may Anytime Fitness dito sa Barcelona. Oo, nag-post ako kung saan akong Anytime Fitness. Mantakin mo, paglabas ko ng Anytime Fitness, may isang pamilyang nag-aantay sa akin doon. Isang oras na daw sila sa labas. Ang init-init pa naman. Si Mr. and Mrs. at yung napakaganda nilang anak. Nag-post ako kanina sa Facebook. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Sorry po, di ko po talaga alam na nag-aantay kayo. Kung alam ko lang nag-aantay kayo, talagang lumabas ako ng mas maaga. At maraming salamat. Nice meeting you. O ganyan ka ang mga Pilipino sa abroad. Pagmamahal nila sa kapwa nila Pilipino, yung pagmamahal nila sa bayan nilang Pilipinas. Alam mo, lagi nilang sinasabi, alam mo, gusto lang naman namin, boss dada, hindi naman natin kailangang madaliin maging Europe ang Pilipinas eh. Pero imaginein mo, sir, sinakop tayo ng isa sa mga mauunlad na bansa sa Europe. Pero yung bayan natin Pilipinas ang hirap-hirap pa rin. Sinakop na tayo ng tatlong mga bansa na mga pinaka-powerful na mga bansa sa mundo. Ang Spanish, ang American, and ang Japan. Pero kita mo, ang Pilipinas, hindi ba? Iwan na iwan pa rin. Oh. So ako, pauwi na ako ng Pilipinas. Sabi ko nga, parang niready na yung katawan ko kasi nasanay ako sa pinanggalingan ko, Switzerland. Napakalamig eh. Walang aircon doon. Kahit bintalador, di kami nagbibintalador. You just crack the window. Oy, natutunan ko yan kay Kuya Dindo you just crack the window open. Kasi sa Europe, yung mga bintana nila pwedeng paganon. So, you just crack the window open and malamig na. So, medyo mainit ngayon dito. Kaya pag uwi namin ng Pilipinas, hindi na kami mahihirapan mag-adjust. Ako, excited na akong umuwi ng Pilipinas kasi at least makabalik na tayo sa ating studio. Bagamat wala pang banateros, marami tayong mga errands, marami tayong mga gagawin. And pupunta po tayo sa Davao sa yung simultaneous na prayer rally for Pangulong Duterte. Prayer concert. Kita-kita tayo niya sa Davao on September 22. Sorry, August 22. Sa August 22 pala. September 22, malayo pa yan. August 22, actually birthday ng kapatid ko yan eh. But sabi ko nga sa kapatid ko, yung bunso namin kasi si Kuya Kim, special child yun eh. Sabi ko kay Kuya Kim, hindi mo na ako makatin sa birthday mo, habayan muna bago birthday mo. So, ayun na nga. So, we'll be going to Davao. Tapos magkakaroon din yan simultaneous na pagtitipon dito sa The Hague. And balita ko lang hindi ko alam kung totoo o hindi.
Balita ko, may gwapong darating dyan sa dahig. May gwapo. Antayin nyo na, kalbo. Kalbo. At saka, maraming tato. Pero meron ding isa pa na pogi rin. Hindi kalbo, pero marami rin tato. Pupunta dyan sa dahig. Kaya ready kayo dyan sa dahig. Protektahan ninyo itong mga magiging bisita natin sa August. This August. Okay. So sige na. Balitaan na tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking intro ko pa lang. No, ba, na ganyan talaga pagka dito sa Banateros. Nodal moment. Dito sa atin, yung mga toxicity, we are trying to lessen the toxicity as much as possible. Although, yung mga reaction natin is brutal. Pero brutal in a sense na we're still trying to be funny para hindi lang puro lungkot at problema yung ating naririnig, hindi ba? Although, talagang dito sa channel natin, bawal talaga ang malalambot ang puso rito dahil talagang palamura tayo. Kanina nga na-meet ko pa yung anak nung mag-asawa na bata pa. Sabi sa akin, Boss D, idol ka niyan. Naku po. Sabi ko, wag mo akong idolin. Isa akong masamang nilalang. Wag kang manunood ng video ko or magano ka na lang mute. Sabi ko kasi hindi pang bata. My videos are not made for kids. Wala kang matututunan at wala kang maiintindihan. Might as well, sabi ko, just watch yung mga mas magagandang mga shows na pambata rather than watching my vlog kasi hindi mo pa naman maintindihan tapos mamaya isipin mo na normal lang yung pag-curse, normal lang yung pagbatikos, normal lang pagbatikos pero may panahon yan para sa iyo. Baby ka pa. Nahiya ako. Sabi ko, baby, don't. Habla Espanyol kasi Espanyol na yung bata Sabi ko nga, do not watch my video because you're still young. That's your fault. There's so much you have to go through. Ano ba mga pag-uusapan natin? Ako po, may mga patutsyada na naman pala ito si Claire Kupal. Trata na kagad. Ito palang si Claire Kupal. Ay may bago na namang mga patutsyada kay Inday Sara. Tungkol sa pagbiyahe-biyahe ni Inday Sara, Diyos ko naman, para namang si Pangulong Bongbong Marcos Para namang si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi naman nagbiyahe-biyahe. Di ba rin naman yan, nagbiyahe-biyahe din naman yan noong siya ay presidente. Parang kung makapagsita naman sila sa biyahe-biyahe ni VP Sara, para namang si Bongbong Marcos hindi bumabiyahe. Ang hilig-hilig nga magbiyahe ni Bongbong Marcos, buti nga si Inday Sara, pag nagbabiyahe siya, wala siyang dalang mga sandamukal na mga tsuwariwap Hindi siya nag-aarkila ng isang buong eroplano gamit ang pera ng taong bayan para lang mamasyal katulad ng putang inang yang nasa Malacanang. Real talk. Hindi ba? Anong ginawa niyan sa Switzerland? Nung nagpunta ng Switzerland diyan. Ang ginawa niya sa Switzerland is business travel ba 'yon? Hindi po, meron silang parang economic pinuntahan doon Meron silang parang isang economic fair ba 'yon? For the lack of better term, parang convention. Convention na kailangan mong magbayad bawat isang a-attend. At yung ibabayad mo doon limpak na salapi para lang maka-attend ka sa isang convention na yon. Kasi ang sabi nila, pag umattend ka daw sa convention na yon, nandoon daw lahat ng mga malalaking businessman sa buong mundo. So you pay and then you go there and then you try to hunt. Para kang mag-hunt ng mga negosyante doon at itatry mo silang kausapin para mag-invest sa Pilipinas. Utangin na niyan, mantakin mo Bumiyahe ka, kasama mo yung mga tsuwariwap mong mga walang kwenta sa buhay.
Kasama pa si Michael Ma, yun yung mga di umano Kasama pa si Michael Ma noon na isang smuggler daw na business partner ng asawa daw niya. Hindi ko alam kung totoo yan. Kasama pa doon. Oo. Ngayon, mga bossing, nagpunta sila doon, nagbayad sila ng entrance para makapasok doon sa, let's say, convention na yon, for the lack of better term. Convention na yon. Tapos, maghahunt sila ng mga investors doon. Tapos doon sila sabihin, ay, maganda Pilipinas, gano'n. So para siyang open market of investors na pupunta sila. Hindi sila inimbita. So hindi sila inimbita. Personal na trip yan kasi hindi naman yun inimbita. Kusa kayong pumunta ron, tapos gumamit pa kayo ng pera ng taong bayan sa eroplano. Dala-dala nyo pa yung napakaraming entourage nyo, media. Dala-dala nyo pa yung yung mga asawa nyo, kabit ng mga kaibigan nyo. Kasama nyo doon. Tapos balita ko mahal-mahal sa Switzerland, Yung nandun pa naman daw sila sa pinakamahal na lugar sa Switzerland. Tapos syempre nag-hotel pa sila at ang tagal daw nila diyan. Balita ko nag-ski pa nga sila, napilay pa daw yung mga hayop diyan. Diba? And aside from that, ano na naging progress noong biyahe na yon? Aside from that, sabi ko nga sa inyo, merong bagyo. Tapos yung bagyo, hinahanap natin presidente nandun sa Singapore. Nanonood ng karera. Kasi daw, sabi niya, pag nakakanood daw siya ng karera, gumagana daw ang utak niya. Kumbaga, kung yung ibang tao, gumagana ang utak nila, yung business mind nila, kapag naggo-golf, ako hindi, baliktad. Ang hindi ako sa golf na-stimulate yung aking utak dahil wala naman ako utak. Na-stimulate daw yung utak niya, yung imagination niya kapag nakakita siya ng mabilis na kotse. Sabi ko, lakas ng tama. Isipin mo yan. Hindi ba? So, ang dami pa. Yun din, hindi rin yun official business. Nanood na karera Sabi nga niya, ang trabaho niya, Monday to Friday lang. Pag Sabado-Linggo, weekend daw, personal na time daw yung gago. Wala ka ng personal na time kapag ka-presidente ka na ng Pilipinas. 6 na buong taon, pagka-ari ka ng Pilipino, wala ka ng buhay niyan. Kaya kasi Pangulong Duterte, nung umalis bilang presidente, putangin na, hinang-hina Di ba lakas na kasi Pangulo nung pumasok, mantakin mo after 6 years, parang tumanda siya ng 50 years. Ganon kahirap ang trabaho, pero makikita mo si Bongbong, puta hiyang na hiyang. Hindi naman sanay magtrabaho yan, pero hiyang na hiyang. Hiyang na hiyang sa kapangyarihan, pero sa trabaho, allergic yan. Iwala ka sa ulul na yan. Ano pa? Ang daming biyahe. Nagbiyahe sa Amerika, nagbiyahe sa New York, nagbiyahe sa Washington. Ay, ang daming biyahe, pero wala namang trabaho mga Pilipino. Wala namang ipinasok ng mga investors. Wala namang mga nagbago sa Pilipinas. Tainan yan. Pumunta sa Amerika, pagbalik dito, satanas na. Biglang pinatira na si Pastor Kibuloy. Hindi ba? Nakatulong sa kanya ng malaki nung kampanya. Pumunta lang ng Amerika, pagbalik ng Pilipinas, kalaban niya na. Pagbalik na ng Pilipinas, parang sinaniban ng gago. Biglang meron ng siyam na EDCA sites. Tapos pumayag pa na makapasok yung mga refugee ng Afghanistan dito. Asan na yung mga yon? Hindi nyo na alam. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Madali kayong nakakalimot sa mga problemang pinaggagawa nito ni Bongbong. Sa sobrang dami ng problema ni Bongbong, nalilito ka na kung alin talaga dun yung... Ay na yan, sabi ko nga sa inyo. So, kaya nga, hindi ba kayo nahihiya nung nasa yung, yung show na yon? Yung Who Wants to be a Millionaire? Who Wants to be a Millionaire ba yun? Yung ginawa siyang isang example, hinalintulad siya sa isang Ferdinand Magellan na ikot ng ikot sa buong mundo. Di ba tinagurian siyang ganun noon sa isang game show, may isang, hindi ko alam kung ano yun kung Family Feud ba yun o yung kinukumple-kumpleto yung salita na ganyan sa screen, give me a letter H, mga ganon, di ba? Tapos meron pang isa nga, yung parang Who Wants to be a Millionaire nga yata yun. Kita mo, hindi ba? Kaya nga siya ginamit na subject doon sa isang show na yun. It's because
Yung unang 2 taon ni Bongbong, puta walang ginawa yan, kundi umikot ng umikot sa buong mundo. Oo, umikot ng umikot sa buong mundo. Tapos yun nga masaklap, dala-dala niya yung napakarami niyang entourage, pati mga media, papalamunin mo yan eh. O so ganyan kalaki ang ginagastos natin. Kaya nga, 'di ba, inaalam natin nung sumunod na taon after nung pagbiyahe-biyahe niya, mas tumaas pa yung travel allowance niya. Pero nung tumaas yung travel allowance niya, mas konti yung pinuntahan niyang bansa. Aba, ano yung pati travel allowance binubulsa? Ang pogi-pogi naman nung nasa screen na yan. Di ba nasa screen na yan, nakita nyo yun, no? Yung nakasalamin na itim, katabi ni Inday Sara, gwapo, no? O, di ba? Ayan yan, sahig, si Boss Dada yan, pogi yan eh. Oo, kaya lang, medyo, ano yan, mainitin ang ulo niyan. O, kailangan lagi yung pinapakain ng karne yan, dahil pag di nakakain ng karne, nangangagat ng ano yan, ng pisngi yan. So, ngayon, sinisilip nila yung trabaho nila. Tignan mo matapos yung putangin ng impeachment mamatay, ano naman yung sinisilip nila ngayon? Travel na naman. Nagsalita kasi si VP Sara na frustrated na yung mga kababayan natin. And, anong magagawa mo, Claire Castro? Ano ang magagawa mo kung panay ang imbita ng mga Filipino community kay Inday Sara na magpunta sa ibang bansa? Wala kang magagawa kung hindi kayo iniimbita ni Bongbong. Si Satanas ang mag-iimbita sa inyo, kaya maghanda-handa na kayo, malapit-lapit na yan. Wag na kayo mag-impake. Masusunog lang yung mga damit nyo sa impyerno, lahat ng mga relos nyo, kwintas, wag nyo nang dalin. Oo, kasi sa impyerno, nakahubot-hubad kayo ron, tas nagsiswimming kayo sa kumukulong asupre. Mas mainit pa daw yun sa nagbabagang bakal. Oo, kaya sabi ko nga isa pang kabubuhan nito ni Claire Castro. Oo, pero aside from before that pala, ayun nga invite sa kanya. Nalilito na nga si Inday kasi sinong pupuntahan niya, meron pang Kuwait, meron pang Japan. Oo, ang Hong Kong ang tagal nang nagre-request pero hindi na sila makahanap ng venue. Dahil nung huling pumunta doon tong mag-ama na to, putangin nang niya pinagbawalan ng lahat ng Pilipino mag-rally diyan sa Hong Kong. Sa sobrang tindi. Noong PDP nagpunta diyan sa nagpunta diyan prayer rally diyan sa may South Horn diyan sa Hong Kong. Noong huling-huli na nakita natin si PRD na malaya bago iuwi sa Pilipinas, ang saya-saya pa nating lahat nun. Sa sobrang takot nila sa dami ng mga Pilipino sa Hong Kong na nag-away-away pa or nakipag-away pa sa mga pulis dahil hindi nakapasok, dahil lahat gusto makapasok, sobrang dami talaga ng tao, kinabahan ng gobyerno, kaya yung pinatapon sa ICC. Ang dami nag-i-invite sa kanya eh. And every time that ini-invite si Inday Sara, tumatayo siya para tumanggap ng mga katanungan mula sa mga ordinaryong Pilipino. Ganyan ang presidentiable. Tinatanong mo mismo yung tao, hindi yung barangay chairman, yung mayor, yung gobernador, hindi. Si Inday Sara pupunta mismo sa mga tao at nagtatanong, sinasagot lahat ng mga tanong ng mga Pilipino. Ganyan si Inday Sara. So may nagagawa ba siya? Malaki. Kasi yung mga kababayan natin sa abroad, nagkakaroon ng pag-asa kahit na mahirap iraos yung susunod na 2 taon dahil sa sobrang dami ng kalyo ng utak ni Bongbong. Hindi niya na alam kung anong uunahin niya. Hindi niya na alam anong gagawin niya. O ano ba unahin ko? Ekonomiya ba? Uunahin ko ba yung corruption? Unahin ko ba yung flood control project? Unahin ko ba? Hindi niya na alam. Kumbaga yung utak pa naman niya ni Bongbong Marcos bukod sa one way, iskinita yan. Sobrang kitid niyan. Hindi yan malawak, mga bossing. So mahihirapan siya magmaniobra. Ngayon ang problema. Sinisita nila si VP Sara sa mga biyahe ni VP Sara na televised naman, na yung mga interviews niya nandiyan naman. And if you're gonna look at the performance of his office or her office,
with flying colors naman. ISO certified sila. Wala naman nagrereklamo sa Office of the Vice President. Wala ka namang makitang pila na magulo sa Office of the Vice President. Wala ka namang makita sa OVP na nagkakagulo sila. Nasa abroad nga si Inday Sara. Halos isang buwan na nung bumagyo sa Maynila. Sinong unang-unang tumulong? Office of the Vice President. May pera yan? Meron. Konti lang. Oo, pero pag tiningnan mo yung mga relief goods ng OVP, essentials. Hindi lang yan puros mga dilata, mga noodles, putang ina nyo, lalaki ng ninanakaw nyo, tapos dilata at saka noodles nang ibibigay nyo. Oh, so, isa pa, sabi ko nga sa inyo, haba na ng intro ko, ang haba pa ng intro ko sa video na to. Ganyan ang galing si Boss Dada, o nabore ka, hindi. O, sumaya buhay mo. Oo, isa pa. Reklamo ka ng reklamo, Claire Castro, buha ka ng ina mo ka. Diyan sa pagbabiyahe ni Inday Sara, kung naiinggit ka, putang ina mo, bumiyahe ka na. Walang pumipigil sa'yo. Putang ina, buong Pilipinas pa ang pipirma sa travel travel authority mo. Speaking of travel authority, kada alis ni VP Sara, may travel authority. Pinapayagan siya ng administrasyon, ibig sabihin. Hindi siya aalis nang walang travel authority. Okay, so ibig sabihin, pinapayagan siya ng gobyerno natin na bumiyahe. O anong nirereklamo ni Claire Castro? At bumabiyahe si Inday Sara. Ngayon, ano ba tanong kay Inday Sara? Ang tanong kay Inday Sara, ba't babiyahe ng biyahe? Sabi lang naman niya, hindi naman ako bumabiyahe dahil gusto ko lang bumiyahe. Frustrated na yung mga kababayan natin. Bakit niya nasabi na ganun? Consistent yan. Lahat ng pinupunta ni Inday Sara, nakikipag-usap siya sa mga Pilipino. Eh, yung amo mo. Kailan pa huling nakipag-usap sa, sa mamamayang Pilipinas yan? Baka mas marami pang kausap niya yung sarili niya sa salamin pagkasabog siya, kesa makausap niya yung mga constituents niya. Si Inday Sara, pupunta yan sa harap. Tapos kukuha ng mga tanong, hindi sa media ha, mismo sa mga tao na nandoon sa paligid. Oh. Kaya ba ni Bongbong yan? Hindi kaya ni Bongbong yan. Kaya kayo nai-insecure dahil nakikita nyo, tinatangkilik si Inday Sara hindi lang dito sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa ng mga Pilipino, pati mga hindi Pilipino. Kaya inggit na inggit kayo kasi sa kabila ng paninira nyo kay Inday Sara, lumalabas na ang Office of the Vice President ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Na ang Office of the Vice President functions even without Inday Sara. Si Bongbong nga, umalis siya, pumunta ng India, pagbalik hindi man natin namalayan eh. Tangin na parang may dumating lang na, may bumalik lang na basurahan eh. Di ba? Wala naman, wala, may pagbabago ba? Meron ba may daladalang pangako, pero sa dami ng pinangako ng ulul na yan, meron ba natupad? Oh, mga hanggang ngayon, mayroon na bang 20 pesos na kilo ng bigas? Wala pa rin, di ba? O sige, pakinggan natin mga sasabihin nila tungkol sa pagbiyahe ni Inday Sara, pati itong Congress na uulul na din. VP Sara Duterte kung bakit nadadala sa mga biyahe niya abroad. Pero tinabla siya ng Malacanang at sinabing hindi trabaho ng Vice Presidente na mangibang bansa at siraan ng Pangulo. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Para saan ka nagta-travel? Sagot dyan ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Pero Siyempre, hindi papayag si Claire. Yung fake news peddler na si Claire, hindi yan papayag. Yung fake news peddler na nagpakalat na si Pangulong Duterte daw nangangako ng 7 na bigas. Ang ilan to fake news sa puta. dahil nga ba sa nangyayari sa Pilipinas, kaya frustrated ang ating kababayan abroad? Buwelta dyan ng palasyo. Siguro nga po, mapo-frustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, samantalang ang Anong connection kaya nun, no? Anong connection? Na mafo-frustrate yung mga Filipino abroad dahil si Bongbong nagtatrabaho sa Pilipinas. Okay nang inang spokesperson na ito, wala talagang utak. Mafo-frustrate ang mga Pilipino sa abroad dahil si Bongbong nandito nagtatrabaho.
mafo-frustrate daw yung mga Filipino abroad kasi daw si Inday Sara travel abroad. Putang ina mo, paano pinupuntahan pa siya ng mga libo-libo, daan-daang Pilipino? Pag nagpupunta siya sa abroad, kung galit sa kanya yung mga yan. Pag nagpupunta siya sa abroad, wala kang maririnig kundi puro sigawan. Pinupulikat na nga daw yung pisngi ni Inday Sara, kakangiti sa pipicture So anong connect? Ganito kabobo yung spokesperson ng Malacanang. Sabagay, alam naman na natin na bobo yan. Alam naman na natin na kasing bobo ni Vice Ganda yan. Pero minsan lang kailangan pa rin natin i-expose yung kung paano sinasayang ng pamahalaan natin yung pera ng taong bayan sa pagpapasweldo dito sa putang inan to, pinaglihi to sa manikin. Pinaglihi sa manikin to, walang utak. Maganda lang damitan. Pero puta walang utak yan. Maniwala kayo sa hindi. Ganun yan. So, anong connect ng pagkakagalit ng mga Pilipino abroad sa pagtatrabaho ni Pangulo dito? Tsaka sa pagbiyahe ni Inday, bumabiyahe nga si Inday, tinatangkilik siya doon. Meron pa nga siyang Kuwait, meron pa siyang Japan, tas babalik pa yan dito sa the Netherlands. Walang niya naman. Anong logic nun? Ang hirap kasi niyan, pag sinasabi mo na si Bongbong nagtatrabaho, alam naman ng mga Pilipino na tanga yan Alam naman ng Pilipino na walang alam yan Paano tinatrabaho ng ulul na yan? Kung may tinatrabaho ang ulul na yan, sana masaya mga Pilipino, sana mababa ang presyo ng bilihin, sana walang droga, sana hindi binabaha ang Pilipinas kung maganda ginagawa ng gunggong na yan. Walang ginagawa mabuti. Talagang magagalit ang mga Pilipino niyan. So anong connect noong pag-alis ni BP Sara at pagtatrabaho ni Marcos dito? Kaya doon na po-frustrate yung mga Pilipino. Tsaka tatanga-tanga ka talaga, Claire. Sabi ko nga sa'yo, pirma kayo ng pirma ng Travel Authority ni BP Sara, tapos ayaw nyo pala siyang umaalis. Di wag nyo pirmahan. Wag nyo siyang bigyan ng clearance. Wag nyo bigyan ng clearance umalis. Para hindi siya alis ng alis. Pero sabi ko nga sa'yo, alis pa siya ng alis, siya pa rin ang pinakamataas sa survey. Sa pagkapangulo sa 2020, nagkandak ng survey nung nakaraan. Ang layo ng mga agwat ng mga manok nyo. Bakit ganun, Claire? Parang kayo lang naman ang nagagalit kay Inday, pero yung taong bayan, parang hindi naman. Hindi ba? Kasi ang resulta, nanalo ang Duterte, karamihan. Lahat ng inendorse ni Inday Sara, ilan lang yung mga nalaglag, dinugas pa. Si Inday Sara ngayon sa kabila ng impeachment complaint, kinatigan ng Supreme Court. Tuloy-tuloy pa rin yung propaganda ninyo. Ano ba talaga? Si Presidente ay madalas na nasa personal trip. Aminado naman si VP. Ang pogi talaga nung nasa likod, na naka-stripe na pula, puti, tsaka itim. Gwapong-gwapo. Pwede talagang bodyguard ni Inday yan, Sara, nakasama sa kanyang pakay sa pag-travel ay ang mabisita ang nakakulong niyang ama. Isa pa yun. Bumibisita si VP Sara sa nakakulong niyang ama sa ICC. Sino ba nagpakulong dyan? Putang ina nyo talaga Kayo talagang mga kidnapper kayo dyan sa Malacanang Kayo nagpakulong kay Pangulong Duterte ron. Natural dalawin ng mga anak yun doon. Kung gusto nyo hindi na umalis yung mga yan, sabi ko nga sa inyo, iuwi nyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas, hindi na alis ng Pilipinas yan. Akala nyo ba masaya mag-abroad? Lalo na kapag katrabaho, lalo na kapag ikaw kasing sikat mo si Inday Sara. Kasi pag nagpunta ka sa abroad, di ka rin naman makapamasyal. Kasi nga, mayat maya, mayroong mangungulit sa'yo ng mga kakilala ka. Tapos, hindi ka naman normal na personality. Pwede kang ma-assassinate dyan anytime. So, ang higpit-higpit ng security, gusto mo mapag-isa. Hindi kayo niiwanan ng mga PSG mo, VPSG. Hindi ba? So, alam mo yun, akala ninyo siguro pag nagpupunta siya sa ibang bansa, nagsha-shopping siya. Pag nagpupunta siya ng ibang bansa, nakikipag-meet siya sa mga Filipino community. Hindi kasi siya katulad ni Bongbong. Nung nanalo na, nakalimutan na yung Filipino community. Na hindi pupunta sa mga Filipino communities kung hindi may imbitasyon yung bansa na yun. At pag may nag-imbita sa bansa na yun, doon lang siya magtatanong kung ilan ba yung Filipinos na nandito para imbitahin nila sa hapunan kunyari.
at pangakuan nila ng kung ano-ano. Pero palagay ko, pati yung ganun nila, nilalangaw na eh. Kumbaga, lahat ng reason para mag-abroad si Inday Sara, nasa kanya eh. Pinadala niyo yung tatay niya doon. Syempre, yung abogado niya, taga ibang lugar. Kung mag-uusap sila at nag-set yung abogado niya sa lugar na gusto niya, wala kang magagawa. Di ba? Talaga naman to si Claire Castro. International Criminal Court sa the Netherlands. Pero sabi ng palasyo, hindi trabaho ng bise ang mag-travel. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Oo, hindi sagot ng pagbabiyahe. At lalong hindi sagot si Bongbong. Dahil wala na siyang nagagawa. Utangina mo naman, Claire, 4 na taon na kayo dyan. 4 na taon na kayo dyan, wala pa kayong nagagawa. Wala pa tayo nakikitang magandang nangyayari sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Tapos gusto mo hindi magalit ang mga Pilipino. Pasalamat nga kayo, umiikot si Inday Sara para kahit papaano magkaroon ng pag-asa ng mga Pilipino at mga nasa abroad. Siyempre pag nakita nila si Inday, ay salamat nandito si Inday. 2 years na lang. Mawawala na sa landas natin yung mga kawatan na yan. Oo nga. Ganun talaga yun. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe. Hinamo naman ni VP Sara ang mga kongresista na isa publiko nila ang kanilang travel history. Tingnan mo hinamon ni Inday ang mga taga Congress sa travel history. Reply sila kagad. Sige, punta tayo. Pero nung hinamon ni Inday ng drug test yung Congress, walang gumanyan. Ay, umatin ka muna sa Umatin ka muna sa good government. O umatin na siya sa good government. Nagpa-drug test sila Gutierrez. Nagpa-drug test sila sila Suarez. Hindi naman. Hindi ba? Bakit ngayon isang hamon lang ni Inday tungkol sa pagpapakita ng mga travel reports ninyo, okay sa inyo. Pero nung hinahanapan kayo kung nasaan yung mga pera ng taong bayan, pinagbubukas kayo ng libro, yung liquidation, kasi liquidation by certification Pinagli-liquidate kayo ng lahat ng mga perang hinawakan ninyo. Bakit hindi kayo sumasagot dun? Bakit pagpapakita ng mga travel, meron kayong isasagot? Ano ba yan? Wag ganon, sir. Basta naman si Puno, Supreme Court Justice pa naman. Although tinanong kasi siya Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. Payag dyan si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congress. Papayag naman pala. Okay na. Pumayag ka. Ang tanong, yung mga kasamaan mo, pumayag ba? Baka naman, Secretary Puno, ay hindi pala, dating Justice Puno, baka naman yung ikaw lang matino dyan. Baka ikaw lang yung palaban magpakita ng travel expense. Hindi ka na makakapag-travel talaga masyado, matanda ka na Palagay ko sa buong buhay mo, naikot mo na buong mundo Ba't ka pa magta-travel? Ang lamig-lamig sa ibang bansa ngayon. Diba? Di sumakit yung kasu-kasuan mo. So, bakit? Sige, kailan, Sir Puno, kailan natin ilalabas, i-disclose yung mga travel authority requests at saka mga travel history and benefits from those travel? Kailan natin ipapakita yan, sir? Madali lang sinabing papayag ka. Ikaw papayag ka. Hindi naman ikaw may-ari ng House of Representatives. Hindi ka naman Speaker of the House. Isa ka rin naman sa mga mababayaran soon. Hindi ba? So, Diyos ko naman, mga style nyo bulok, ilabas nyo yung mga libro nyo. Liquidation by certification, mga ulol, ilabas nyo kung saan yung dinala pera ng Pilipinas. Daming pinagsasasabi, sir. Congressman Ronaldo Puno. Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. Tapos ihambing natin yon. Maganda naman yung sinasabi niya. Sana nga, gawin mo. Puro ka pa presko, hindi mo naman ginagawa. Actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki. Ginawa mo ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Nagbabalita mula sa frontline. Maricel. Ayun.
So Claire Castro, ang ano ko lang sa'yo, ang akin lang advice sa'yo, tingin-tingin din sa salamin ha. Lingon-lingon din sa rearview mirror kasi baka mamaya tinatamaan na si Bongbong Marcos sa mga pinagsasasabi mo. Dahil if you're gonna count kung sino na mas maraming biyahe sa kanila ni Inday Sara, mas marami ng bumiyahe. Yan si Bongbong. Balita ko pa nga, panalo daw ang bigayan. Ito pang isang kabulastugan. Panoorin natin mga bossing. Yung putang ina listahan ng mga kontraktor. Gunggong talaga to. Alam niyo ba kung magkano ang budget ng Pangulo para sa Intel funds? Siya, sa lahat lang naman ng opisina sa buong Pilipinas ng gobyerno, ahensya, si Bongbong Marcos yung may pinakamalaking confidential funds. Puta, pero pag tinanong mo sa GSI, sasabihin niya, ha? Di ko kasi alam eh. Puta, kabobo mo naman. Presidente ka ng Pilipinas, nasa iyo pulis, nasa iyo Interpol, nasa iyo pulis, nasa iyo sundalo. Mga private investigators, kaya mong itap yung mga yan. Takin mo, hindi mo naiintindihan yung problema ng GSIS na sinisingil nila ng buwan ng kontribusyon yung mga kawani ng gobyerno only to find out, puta, ininvest nila sa Pogo, ay sa sa tawag dyan, yung online. Di ba? Walang hiya. Tapos, naglabas ng listahan si Bongbong. Sinabi na rin naman yung mga pangalan ng kumpanya. Malay ba natin kung yung mga tao na yan, sila pa din yung nakaupo sa board. Baka in-house na yan ng mga kalaban nila. Ganyan sa negosyo eh. Walang kaibigan talaga sa negosyo. Mas matindi ang problema ng negosyo kaysa sa pagiging presidente. Di ba? Pero kita mo, with all the Intel funds, nasaan na dinadala ni Bongbong yung Intel funds na yan? Hindi niya ba kayang ipaliwanag sa atin, sabihin, ipinpoint sino? Yung mga tinutukoy nila dito, kaya nag-aaway-aaway mga congressman eh. Kasi ang hilig nyo magbitaw ng salita na hindi naman nyo talaga naiintindihan. Sige nga, ano sasabihin nito ni Lokring? Maglalabas pa raw ng mga pangalan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga contractor na sangkot umano sa maanumalyang mga flood control project. Sa programang StoryCon ng One News, sinabi ni Palace Press Office. Alam mo, Claire, dapat kausapin mo yan si Bongbong. Sabihin mo sa kanya, naglabas ka na rin lang naman ng mga pangalan ng kumpanya. Ilagay mo na rin sino yung mga may-ari niyan. Kasi kabobo talaga nito ni Claire, sasabihin niya na ayaw natin magsimula ito ng wind chance. Gago ka ba? Naglabas na si Bongbong ng listahan ng mga Naglabas na si Bongbong ng listahan ng mga sangkot eh. Na pinaghihinalaan niya na sangkot eh. Tapos ngayon sasabihin mo na ayaw niyo mag-witch hunt, ayaw niyo ng barabara. Hindi pa ba barabara yan? Secretary Claire Castro na patuloy ang pag-usisa ng Regional Project Monitoring Committees o RPMC. Tumutulong din dito ang Department of Economy, Planning and Development. Hindi kaya't din ni PBBM ang publiko na mag-report ng mga palpak na flood control project. Magre-report ka ng palpak kay Bongbong. Para kang humingi ng pamasahe sa walang pera. Para kang nag-utos na para kang nag-utos na bumili ng bigas sa kabilang ibayo yung bulag. Para kang nag-utos na umakyat sa ng puno yung walang kamay. Alam mo, tang-ina niyan. Magsusumbong ka ng katiwalaan kay Bongbong. Si Bongbong ngayon ng numero 1 tiwali. Meron ngang liability estate tax na bilyon-bilyon yung halaga. Di nga niya na mabayar-bayaran hanggang ngayon eh. Sobrang kawatan ng mga yan eh. Mahihiya na si Lupin III sa kanila eh. Isusumbong mo sa magnanakaw yung magnanakaw. Ang inan yan. Anong gagawin pag sinumbong mo yung magnanakaw sa magnanakaw, nag-apir-apir yan. Baka nagiinuman pa yan.
Nakikinig ba talaga si Bongbong sa taong bayan? Oo. Yung panawagan nga ng taong bayan, magpa-drug test siya, hindi niya magawa. Di ba? Yung panawagan nga ng taong bayan na magpa-drug test ang buong pamilya nila, pati yung mga gabinete nila, di nga nila magawa. You expect na pag nagsumbong kayo dyan, oo, sa sobrang kupad ng utak niya, sa tingin mo, may magagawa siya dyan? At saka po yan, bakit ka kaasa sa tao patungkol sa mga proyekto mo para magbantay? Mayroon bang premyo yan pag tumawag ka at nakapag-report ka ng isang legitimate na corruption scheme? Oo, makakakuha ka ng 1 million. Kung may ganon, pucha, maniwala ka, kanya-kanya ng gawaan ng trabaho yan. Gawaan ng chismis pala yan. Kung meron na siyang flood control violators, ilabas niya na kung sino yung kanyang mga alipores. Ilabas niya na kung sino yung mga yung mga sangkot, sino may-ari. Ilabas mo na kagad kung talagang sincere ka. Ay na naglabas ka na ng kumpanya, hindi mo pa nailabas yung pangalan, tapos sasabihin mo na, abay, kayo na lang ang kayo na lang ang magkumpleto. Hindi mo pwede yun, kayo nag-iimbestiga eh. Kayo nagbibintang eh. Tsaka sa totoo lang, di naman kasi talaga trabaho ni Bongbong Marcos yan eh. Hinding trabaho ni Bongbong Marcos yung mag-imbestiga. Meron na nga tayong kasi meron presidential anti-corruption something, yung kay Greco Belka, dinimolish mo, dinisolve mo, hayop ka. Tapos ngayon gusto mo ikaw mag-imbestiga. Hindi ka nga daw nakatapos ng eskwela tapos mag-imbestiga ka. Kung may nagsumbong sa'yo, anong mangyayari sa susumbong nila? Sa panahon mo nga wala kang nahuling drug lord. Sa panahon mo, wala kang nahuling smuggler. Paano mo mahuhuli yung mga corrupt kung kilala mo rin naman yung mga yan? Kaya nga hindi mo mapangalanan eh. Sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website. Sabi pa ni Castro, hindi lang daw mga anomalya sa flood control projects ang iimbestigahan. Pero ito muna ang focus nila sa ngayon. Nag-draft na sila ng mga review, kung paano reviewin. At mag-start sila ng site inspection. Hindi na basta ito nagagawa overnight. Sa site inspection, sino? Si Bongbong. Putang ina niya. Paano niya magagawa yung mga trabaho niya? So ano yung mag-excursion din siya? Kailangan yung mga ganyan, dinidelegate yan, huy. Baka naman pati yung mga clean-up drive, putang ina, pangunahan pa niyan, ha? May mas malaking problema Pilipinas. Alam mo, malaking problema flood control. Gusto natin ma-resolve yan. Mag-delegate ka ng mga tao. May mga ahensya ka ng gobyerno. Tanga ka ba? Meron ka mga ahensya ng gobyerno. O hindi ba? May NBI pa, pa-imbestigahan mo sila. Kung ginagampanan ba nila yung trabaho nila o hindi. Nagsasabi nito ni Bongbong. Na-consolidate po ito yung ibibigay sa Pangulo. Initial pa lang po ito, ma'am. As of now, we are concentrating on the flood control projects. But I think, susunod pa rin yung iba. Especially yung mga roads, mga bridges. Roads, bridge. Gago! Utangin na mo, alam mo ba kung gaano katagal gumawa ng tulay? Taon. 2, 3 taon. 2 taon na lang kayo dyan. Wala pa kayo nagagawang roads, bridges. Pinagsasasabi mo, Claire. Takay na ngayon pa lang kayo gagawa ng roads at bridges. Taragis yan. Anong klaseng utak yan, Claire Castro? Dumipensa rin si Castro sa mga nagsasabing wala sa posisyon si Pangulong Marcos na manguna sa pagsugpo ng korupsyon dahil wala talaga sa posisyon si Bongbong na manguna sa pagsugpo ng korupsyon kasi siya yung unang-unang korap. Yung pamilya niya, pakulong niya yung nanay niya. Guilty yung nanay niya sa plunder, sa komisyono, sa ombudsman. May sintensya yan. Hindi nga kinukulong yung nanay. Dapat yung nanay niya kinakaladkad eh. Para ikulong eh. Ini-expect mo ba magnanakaw yung nanay tsaka tatay, yung anak, Good Samaritan? Gago! Yung ahas, pag nangitlog yan, hindi yan mangingitlog ng pagong. Pag nangitlog yung ahas, putang ina niya, paglabas ahas yan na maliit. Palaki ng palaki, malaking ahas na yan. Abnormal talaga to si Claire Castro. Pwede bang magkaiba si Bongbong tsaka yung mga magulang niya? Dugo at
DNA ng mga magulang niya na nananalaytay sa kanila. Kaya nga sabi ko nga, itong mga Pilipino kasi tatanga eh. Paano ibinoto nyo pa itong tao na to? Wala naman to silbi sa buhay. Anak pa na magnanakaw. Anak ng diktador. Ini-expect mo? Ini-expect mo na anak ng dalawang magnanakaw magbubunga ng pare? Malabo yun. Yung mangga di mga nganak na santol yan. Pag dalawang satanas nagsama, katulad ni Imelda Marcos tsaka ni Marcos Sr., dalawang demonyo nagsama, ano maglalabas yan ng anghel? Pag naglabas yan, mas masahol pa. Mantakin mo yung kasalanan, yung kademonyohan nung isa at nung isa pinagsama mo. Ayan ang kalalabasan, si Bongbong. Walang pakundangan. Sa history ng kanyang pamilya, gate ni Castro, iba naman daw si PBBM sa mga magulang niya. Kaya sana raw ay paanong iba siya sa magulang niya? Sa magulang niya siya galing. Hindi ba? Kanino pa magmamana? Siyempre, namumulat ka, bata ka pa lang, paggising mo, namumulat ka na sa karangyaan. O nakikita mo na kung paano magnakaw yung pamilya mo. O do you expect na itong taong to will fall far from the tree? yan siya ng pagkakataong trabahuhin ito. We can say that President Marcos Jr. is different from his mother, from his father. He is trying to give this legacy. Ang legacy na naman. Pukingin nyo. Bagong legacy na naman yan. Akala ko ba ang legacy project ni BBM yung confidential funds? Confidential funds yung ano niya, di ba? Asan yung confidential funds na? Hindi pala confidential. Maharlika Investment Fund. Di ba yan yung legacy niya, sabi nyo? Tangina na, Claire, may bago na naman legacy. Kada palit ng speaker, ng spokesperson, may bagong legacy. Anong legacy na naman yan? Wala ka kayong nagagawa. Wala kahit isang bago ospital. Puro kayo groundbreaking. Yung matatapos na, na mga LRT, ano pa yan? Panahon pa ni Duterte yan, tsaka ni Pinoy. Tangina, wala kang legacy project. Alam mo kung anong legacy iiwan mo? Mas malala ka kaysa sa mga magulang mo. Oo, mas makapal ang mukha mo at mas satanas ka sa kanila. Yun ang yun ang katotohanan dyan. Corruption, he's working on this. Nakita na natin ang initial work niya. So, pabayaan natin siya magtrabaho. Ha? Inang yan. Ang daming problema ng Pilipinas po dyan yan. Nakapokus siya sa paggagawa ng presentation. Hindi nga makapagsaulo ng entire speech yan. Papagawin nyo pa ng desisyon. Ayop talaga naman tong mga to. Isumbong kay Bongbong. Ayun nga, yung isumbong kay Bongbong na isumbong kay Bongbong na website. Oo. Halimbawa, nagsumbong ako. Meron daw website, meron daw i-click mo, tapos may ticket. Magkano na naman kaya ginastos natin doon sa proseso na yan? Oo, meron daw, nandito daw lahat ng flood control projects, tapos ikaw bilang Pilipino, kung meron kang ebidensya, i-click mo. Tapos, panoorin na nga lang natin to, itong, report na to ni Cheryl Cosim para mas maintindihan natin to. Hay na yupak na to. Isumbong kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga kongresistang anilay nakakakuha ng kickback sa flood control projects. Magkakatulong daw ito para mapabilis. Ang tagal na nagsasalita ni Magalong. Ang tagal na nagsasalita ni Magalong. Wala pa itong isumbong kay bonggang bobo. Wala pa ito. Si Magalong salita ng tungkol sa korupsyon, wala nga kayong pinakikinggan. Nyo. Tapos ngayon, nagkakagulo kayo. Oo. Yung mga dating kakampi nyo na mga kawatan ng mga congressman, tinatry nyong i-expose dito ngayon. Dapat lang din naman sa kanila yan. Oo, kasi mga kawatan diretso. Isang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
Hindi ito witch hunting. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos ibulgar ni na Senador Ping Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may 67 kongresistang kumikickback sa flood control projects. Sabi ni Magalong, itinuturo pa nila sa isa't isa kung paano kumita. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito kasi ang gawin mo. Hamon ng palasyo. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan. Na... Putangin na, ba't mo ididiretso pa sa Pangulo? Hindi mo ba naririnig? Ang dami ng mga expose ni ang dami ng mga expose ni Magalong. Hindi mo ba naririnig, Claire? Kailangan, pag diniretso nila to kay Bongbong, ano gagawin ni Bongbong? Dati nga naririnig niya na yan. Wala nga siyang ginagawa eh. Ngayon nga, nalaman mo yan eh. Di sana ikaw na. Sige na, ako na magpapahatid kay Bongbong diretso. Tanginan nyo kasi niloloko nyo taong bahay. Hindi naman makikinig si Bongbong sa problema na yan. Magme-message ako. Si Zaldico, involved sa mga Alam din naman ni Bongbong yan eh. Alam ng pinsan niya yan. Si Zaldico, involved sa napakaraming mga kontrata sa gobyerno. Congressman siya. Pati kapatid niya. Involved sa maraming kontrata o yung nandoon sa sa Pasig, yung kalaban ni Vico Soto, gaano kalaking pondo yung nakuha niya para sa mga proyekto niya. Alam ni yan, alam ni Bongbong, alam ni Romualdez yan. Pwede ba naman hindi nila kilala yung mga ulol na yan? Kontraktor nga ng gobyerno mga yan, di konektado sa gobyerno yan. Ba't kailangan pang isumbong kay Bongbong? Ano ba authority ni Bongbong? Kaya ba ipakulong ni Bongbong yan? Ha? Yung bang ginagawa ni Bongbong ngayon na pag-iimbestiga, ano bang endgame niyan? I-file ba yan sa ombudsman? Magpapaimbestiga ba sa COA? I-file ba yan sa piskalya? Kung impeachable official, i-impeach ba yan? Ano magagawa ni Bongbong? Wala nga siya magawa sa sarili niya eh. Tapos isusumbong mo sa kanya yan, nagsusumbong na nga taong bayan sa kanya noon pa eh. Na mukha siyang wala pang tulog, bakit hindi siya magpa-drug test para mapalagay ang loob namin? Yun nga lang, hindi niya kayang sumunod, yun nga lang, hindi niya kayang gawin eh. Pag nagsumbong yung tao dyan, gano'n na karami nagsumbong, gano'n na karami, at ano ang plano ni Bongbong doon? Sa mga sumbong, pupuntahan niya isa-isa? Ang ina niyan. Baka magulat ka. Wala na siya sa pamahalan. Hindi pa napupunta isa-isa yan. Walang iya talaga to si Claire at saka si Bongbong. Parehas pinaglihis sa isda talaga to eh. Alam? Bigyan lang po nila ng kompletong detalye. Para sa mga gustong magsumbong para sa mga maanomalya o di kaya ay palpak na flood control projects, pwede kayong sumulat sa sumbongsapangulo.ph. Kapag scroll down nyo, makikita ninyo yung listahan ng mga flood control projects. Medyo mahaba-haba yan dahil sabi nga ng Pangulo, higit 9,800 ang mga proyekto simula nung magsimula ang kanyang administrasyon ng Tinan mo, yung gobernador ng Bulacan, yung dating Bold Star na traidor din, si Daniel Fernando. Si Daniel Fernando, sinabi niya, ang dami sa Bulacan, hindi ko alam yan. Mantaki mo, anong gagawin anong dapat ginagawa ni Bongbong tungkol doon? Di ba? At kung halimbawa, ayun na nga, sabi ko sa inyo, magsumbong ako. Paano i-handle ni Bongbong yan? Anong gameplay niya? Saan niya ida-direct? Nalaman niya, nasumbong sa kanya, ano nang gagawin niya? Ano nang gagawin niya, Claire? Yun ang ipaliwanag mo. Pag dumating na sa kanya, ay imbestigahan. Bakit? Investigador na ba siya? Sino mag-iimbestiga? Siya mismo? Hindi niya trabaho yun. Meron mga ahensya ng gobyerno nag-iimbestiga ng NBI. Kaya nga NBI, National Bureau of Investigation, di magpa-imbestiga siya sa NBI. O kaya, magpa-imbestiga siya sa Congress, sa Senate. Yung at least merong ganong direksyon, hindi yung sumbong mo kay Bongbong. Tapos pag nagsumbong ka, anong mangyayari? Nga. Itulog mo na lang, ganon. Kalokohan nyo. Walang silbi to. 2022. Kaya para mapabilis, punta lang kayo dito sa search bar at i-type ninyo kung ano yung lugar na gusto ninyong i-check tungkol sa mga flood control. Okay, maraming salamat nga pala. Napakasarap nito. Naman, dami-dami. Dami kong berries.
Ang mahal nito. Alam mo, isang dakot nito sa Pilipinas, 500. Ang dami namin ni Banat Bay galing sa KOJC. Salamat kay OJC, ah. Arko. Projects, halimbawa, Marikina, i-type nyo lang dyan. At lalabas na yung mga proyekto, hindi lamang sa Marikina, kundi maging dun sa mga kalapit lugar na yan. Makikita ninyo dito yung project description, yung lugar kung saan ginawa yung proyekto, yung... Tingnan nyo, gaano katamad, ah. Gaano katamad si Bongbong. Tingnan mo, siya daw mag-iimbestiga. Susugpuin daw niyang ang corruption sa papaanong paraan. Tingnan mo. Mismong kontraktor na nangasiwa doon sa proyekto, halaga nung nasabing proyekto at kung kailan ito natapos. Ngayon, pipili tayo ng isa pero hindi ko naman sinasabi na may anomalya itong proyekto na to. Example lang naman ito para malaman ninyo kung paano mag-report. I-click nyo lamang itong salitang report sa hilera at makikita ninyo na lalabas na dito yung name, email, contact number. Yan na. Pag nagreklamo ka, lalabas yung pangalan, email, contact number, para alam nila kung saan kayo didemanda. Lagay mo na rin yung address mo, para alam nila kung saan nila papadala yung mga gun for hire nila. At message kung saan pwede ninyong isulat kung ano yung gusto ninyong sabihin. Ayan, so isusulat mo dyan yung mensahe. Tapos merong click here to upload yung ebidensya. Oh, tangin na yan. Akala ko ba, Bongbong, ikaw ang Oo, napaha din ako eh. Oo nga. Akala ko ba ikaw mag-imbestiga? Putangin na ka, pinag-imbestiga mo yung mga tao eh. Pupunta sa website mo, i-click yung proyekto. Paglabas, lalabas yung mga detalye. Ipapaliwanag niya dyan sa message kung ano yung corruption. I-upload niya yung ebidensya. Di yung tao nag-imbestiga, hindi ikaw. Abay, gunggong pala talaga to eh. Akala ko ikaw mag-iimbestiga, yung pala tao pinag-imbestiga mo. O ngayon, pag nakarating sa iyo itong napakaraming impormasyon na to, how will you handle it? Anong gagawin mo? Yun yung dapat na sinasagot ni Claire Castro dito. Kasi okay, meron ng mga in place na ganito. Putangin ninyo, baka laki pa ng binayaran nyo para sa system na yan, ha? Sigurado ako nagbayad kayo para sa system na yan. Yun pa isa, magkano binayad nyo para sa reporting system na to? Tangin na parang computer lang yung may sira eh. Alam nyo, pagka nag-report ka sa Apple nang sira yung cellphone mo, ganito mangyayari. Lalabas siya, create a ticket. Ilalagay mo kung ano yung details, tapos i-upload mo kung ano yung sira. If you have a screenshot of the issue, please upload the file here so that we can check. Gano, para ka nag-report, parang kung tumawag sa call center, nag-report ka ng problema ng computer mo. Ganito klase nga. Ganito klase i-handle ni Bongbong yung lahat ng mga problema sa flood control project. Tao yung inutusan niya para mag-imbestiga, kumuha ng mga ebidensya, ipapasa sa kanya, tapos i-review niya. Ano pang ginawa mo? Hayop naman talaga, oh. At isumbong at nariyan din yung paglalagay ng photo at yung video para sa inyong mga ebidensya. At saka i-click ang submit. Pero paalala lang, optional lang naman yung paglalagay ng pangalan at ng contact details. Pwede namang hindi ninyo ito isama para na rin sa inyong proteksyon. Walang deadline sa pagsusumbong nito, pero paalala ng Nangiyam. Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Mag-iimbestiga ako, tapos unanimous magsusumbong ako. Hindi mo alam kung sino ako. Para magkaroon ako ng ebidensya laban sa tiwaling tiwaling kumpanya na to at saka kung sino yung may hawak ng project. Kung sino yung nag-award ng project. Ang dami mong pera, ang dami intelligence funds, putang ina, ginamit mo pa yung taong bayan. Wala nang makain yung mga Pilipino, ginawa mo pa investigador? Hindi pa ba enough na nakikita mo yung baha sa sarili mo?
Di pa enough na nakikita mo sa balita, kaliwat kanan yung baha. Mayroon naman pala kayong listahan ng mga flood control na yan. May listahan kayo ng flood control na yan. Hayop kayo. Mano ba naman, kayo na yung mag-imbestiga on your own. Ginamit nyo pa yung mamamayang Pilipino. Wala nang makain, pinagod nyo pa. Sa pag-check pa lang whether etong taong ito nagsasabi ng totoo, yung ebidensyang pinrovide niya sa'yo, totoo ba o hindi, yung pag-iimbestiga pa lang nun, tedious na eh. Tapos mantakin mo, sinasabi mo na all of those reports, imagine mo, isang lugar, halimbawa, isang distrito, may flood control project doon, nakita dyan. Ilan ang residente, kahit kalahati lang magreklamo. Kung 10,000 yan, kung sabihin natin, bawat isang flood control project may 1,500. O 5,000 na lang, may 5,000 problema. May 5,000 entry, bawat isa sa flood control projects na yon. How will you handle it? Papaano mo yan, bongbong? Papaano mo i-manage yung information? Saan mong ahensya ng gobyerno i-divert or ipapasa? Anong gagawin nyo rito? Walang Diyo. Lasyo, seryosohin ito. Nagbabalita. Seryosohin daw? Paano seryosohin yan? Wala ngang kautak-utak yung gumawa niyan. Isumbong. Tangina niyan. Sumbong nga kami na sumbong sa inyo ng mga nararamdaman ng mga Pilipino. Di nyo nga ginagawa. Pinapalit nyo. Kaso eh. Pag nagsalita kami, nagsusumbong kami sa inyo, sinasabi namin, Sir, mali po yung ginagawa. Baka pwede pakikorek. Putangin lang yan. Ang ipapalit nyo, kundi kaso, ipapatawag sa Kongreso. Ayop yan. Walang kapag-apag-asa. Diyos mio, ang proyekto na ito. At tingnan mo, walang mangyayari dyan. Katulad din nung walang nahuhuling drug lord, walang nahuhuling smuggler, walang nahuhuling hoarder. Wala ding mahuhuli dito, maniwala kayo. Kunyari lang may ginagawa sila, kunyari lang mag-iimbestiga sila. Sila rin yan eh. Sila rin mag-iimbestiga. Pwede ba yun? Yung kriminal mag-iimbestiga sa kapwa niya kriminal? Merong code of yung mga yan. Yung mga kriminal, meron silang code of ethics na no one should rat on each other. Dahil if you rat on someone, dapat mamatay ka. Ganun ang ang motto ng mga kawatan. Mantakin mo, congressman, merong napakadaming flood control projects. Napakadaming kontrata, mas yumaman pa siya noong naging congressman siya. Ano ba yan? Sumagot na ba yan doon sa mga balitang napakarami niyang koneksyon doon sa mga humahawak ng kontrata sa Bicol? Di ba? Ano na ba yan? Katulad niya, tingnan mo, kawawa naman to si Cheese Escudero. Si Cheese Escudero pinag-iinitan. Bago tayo matapos, pakinggan muna natin to. Kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors ni Senate President Cheese Escudero. Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lubiano na top donor ni Escudero noong 2022 elections. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. At si Lubiano po, presidente rin ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan, sa nilabas na listahan noong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors, number 7 ang Centerways. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong hocus-pocus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero, itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito. Hindi ata ewan ko yung Center West. Yung Center, ang pangalan yan? Ay, nako. Ito, Centerways. Kung yung Centerways, yung SunWest? Kung yung Centerways ay SunWest. Pero nakalagay dito, SunWest Incorporated.
co-funded by Zaldico. O imagine, Zaldico nandyan. Iniimbestigahan nyo si Inday Sara, si Zaldico, di nyo maimbestigahan. Yan, yung Alpha and Omega, St. Timothy Construction. Kay ano yan? Yun doon sa kalaban ni Vico. Diyan sa Pasig nung nakaraan. Diyos ko po. Ayan na. Ito, pinalagan agad to ni Escudero itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways gayong 1% lamang daw ng kabuang flood control projects ang nakuha ng Centerways. Gayunpaman, inamin nga ni Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po, sa ilalim po ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang mga kontratista na merong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Nako po! Yari. Ito lang, sa akin na, okay yan. Halimbawa, si Cheese. Bawal to. O, anong gagawin natin? Demandan nyo na si Cheese. O kaya, ipa-disqualify nyo na si Cheese kay Garcia. Kaya lang, ano na siya 3 taon na siya nakaupo. O, Comelec, ano to? Mayroon palang ganito. Pero bakit? Bakit nakakalusot? Bakit nakalusot si Cheese? Oh, tang-ina niyan. Ano nangyayari sa sa Comelec na to? Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sino mang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or indirectly. Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. May katwiran naman po ang batas. So ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Subiano, ang presidente ng Centerways Construction sa... Talagang tinitira siya, no? Tinitira talaga si Cheese. Nyari ka na ngayon, Cheese. Kasi ikaw, kumampi ka daw sa mga Duterte. Ito na yung estado ng Pilipinas ngayon. Pinatatahimik nila yung mga sa tingin nila politically aligned sa mga Duterte. But huwag kayo mag-alala. Cheese, huwag ka mag-alala. Nasa likod mo ang taong bayan. Basta magtrabaho lang kayo ng tama. Hindi namin sinasabi na lagi na lang mga Duterte ang tama. Magtrabaho kayo ng tama. Kahit hindi tungkol sa mga Duterte, basta tungkol sa bayang Pilipinas, basta para sa bayang Pilipinas at para sa mga Pilipino, tandaan ninyo, hindi lang kami DDS. Kami ay pro-Philippines. So kung makakabuti sa Pilipinas yung mga desisyon ninyo, mga batas na ginagawa ninyo, tandaan ninyo, nasa likod nyo ang taong bayan. Nasa likod nyo ang mga DDS. Pero kapag kawatan kayo, mga magnanakaw kayo, tandaan ninyo. Lagi kayong mga nasa YouTube channels namin, Facebook pages namin. Mga pagmumukha ninyo, magsasawa at magsasawa kayo kakatitig sa lahat ng kabulastugan yung i-expose natin sa mga accounts natin. Tatagan mo sarili mo, Cheese. Nagsimula na ang demolition job sa iyo. Pero sigurado naman ako na mas magaling ka kaysa sa mga naninira sa iyo. Tingnan natin kung ano ang development nitong mga usapin na ito. Ayan. Di ba? Maraming salamat mga bossing. Tayo'y siyempre malapit na tayong lumayas, kaya medyo lalabas muna tayo at tayo'y magkakapi-kapi para ma-enjoy pa natin yung mga huling araw natin dito sa Europa. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're amazing. See you again in next vlog. Like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag